Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! At ito'y walang iba kundi ang Blood Demon at sinasabi nito kay Wang Futong na tinatawag niyang Little Son na magandang kapalaran ito para sa kanya dahil nakita siya nito, at ibigay na nito ang kanyang katawan sa kanya. At nang marinig ito ni Wang Futong ay labis niya itong ikinatakot, sa kadahilanang hindi pa siya nakaka-recover sa kanyang matinding pinsala kaya wala siyang kakayahan ngayon na makipaglaban dito. Kaya naman madali na lang para sa Demon God na makalapit dito at pinipilit ng pumasok sa katawan nito, habang sinasabi na wag na nito na tangkain pang manlaban at maging mabait na lang sa pagbibigay nito ng katawan sa kanya. Dahil sa matinding determinasyon ni Wang Futong na patayin si Tan Yun ay naglabas ito ng bahagyang aura at sumigaw ito ng hindi pagsang ayon sa gusto ng Blood Demon na pag-agaw sa kanyang katawan, at sinabi niya na hindi niya pa nagagawang mapatay si Tan Yun kaya hindi pa siya pwede na mamatay ngayon. Labis naman itong kinapangamba ng Blood Demon at sinabi niya na kung paanong ang batang ito ay napakatibay ng pag-iisip, at kung magpapatuloy ito ay maaari niyang ikamatay kaya kailangan niya na ngayong tumakas. Kaya naman mabilis na itong umalis sa katawan nito, pero sa hindi inaasahan ay hindi ito pinayagan ni Wang Futong at inutusan ng Blood Demon na bumalik sa kanyang katawan. At habang naglalabas na ng makapal na aura at nanlilisik na ang mga mata ay pasigaw niyang sinabi sa Blood Demon na ang lakas nito ay nararapat na maging sa kanya. At dahil bahagya ng nakasanib ito sa kanya ay nagkaroon na siya ng bahagyang aura nito, kaya naman madali na lang para sa kanya na hilahin ang kaluluwa nito. At habang unti-unti nang pumapasok ang kaluluwa ng Blood Demon sa katawan ni Wang Futong ay nagsasanhi ito ng napakakapal na blood aura. At ilang sandali lang ay tuluyan na ngang pumasok ito sa kanyang katawan, na labis niya na ikinagagalak at sinasabi nito na hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong klaseng kalakas na legacy. At binanggit niya ang pangalan ng ating bida at sinasabing oras na para sa kamatayan nito. Samantala, sa lugar ng hangganan ng George Valley ay may iilang mga tao na nagtitipon dito. At ito pala ay ang hangal na si Ling Hu Changkong at nilabas nito ang misteryosong marka sa kanyang palad, habang sa isip-isip niya na kung makakapag-breakthrough siya sa formation na ito ay makakapasok na siya sa inner part ng Valley of the Meteor George, at pagkatapos nun ay makukuha na niya ang malakas na Demon God's Legacy, at ang kanyang fingertips. Nagagalak niya pang dagdag na sa oras na mangyari yun ay ang buong Huangfu Saint Sect ay mapapasailalim na sa kanyang mga paa. Sa kabilang banda naman, sa loob ng God Heavenly Palace ay may dalawang misteryosong tao na nasa harap ng imahe ng isang emperor, at sa dalawang gilid nito ay may dalawang dragon na nagmimistulang mga bantay nito. Nagsaad naman ang isa sa mga ito na sa dami ng taon na ang dumaan ay hindi niya alam kung ilang beses nang nagawang mabuhay ng Great Emperor. Sinabi naman ng isa na naniniwala siya na magagawang makabalik ng kanilang Great Emperor, dagdag niya pa na ngayon ay kailangan lang nila na gawin ang kanilang tungkulin at sugpuin ang Thousand-Eyed Demon. Nasabi din nito na sa loob ng 100 years ang Thousand-Eyed Demon ay nakasealed, at hanggat maiigi nila itong binabantayan ay may isang paraan para magawa na nila itong mapatay. Hindi naman ito sinang-ayunan ng isa, at sinasabi na mas makakabuti kung hindi sila magsasanhi ng kahit anong gulo. Nilipat naman ang eksena sa lugar ng underground of the palace kung saan nakasealed ang Thousand-Eyed Demon, at sinasabi nito na nararamdaman na niya ngayon ang isang taong mayroong marka niya na papunta na sa lugar na ito. At binanggit niya ang Lord of the Golden Dragon at Lord of the Magic Dragon at sinabing hindi ng mga ito siya magagawang makulong ng mahabang panahon, at ito pala ang dalawang misteryosong tao na nasa lugar ng God Heavenly Palace. Nagagalak naman na sinabi din ng Thousand-Eyed Demon na ang demonyong tulad niya ay malapit na ulit na maging malaya. Binalik naman na ang eksena sa loob ng Space-Time Tower kung saan maigi na nagkukultivate si Xiongwu at si Mumeng. At sa isip-isip ng ating bida na ang lahat ng kalaban nila ay tuluyan ng mga namatay, at nilagyan niya na din ng defensive formation sa paligid ng Space-Time Tower, kaya si Mumeng at Xiongwu ay ligtas na mag-cultivate patungo sa Fetus Soul Realm sa lugar na ito. Dagdag niya pa na kailangan na niya ding agad na umalis at pumunta sa paligid ng Meteor George Valley.
Napansin naman ni Xiongwu ang pag-alis ng ating bida at sinasabi niya na umalis ito nang hindi sila sinasama, dahil natatakot ito na maging pabigat lang sila. Sinagot naman ito ni Mumeng na wag itong mag-alala, dahil sa pagkakaalam niya ay hindi ganoong klaseng tao si Tan Yun. Bahagya namang nagulat dito si Xiongwu dahil ang akala niya ay hindi siya nito maririnig dahil masyado itong nakafocus sa kanyang pagkukultivate, kaya naman pautalutal sana nitong ipapaliwanag ang mga sinabi niya tungkol kay Tan Yun, pero pinutol ni Mumeng ang gusto nitong sabihin, at sinabi niyang hindi sila sinama ni Tan Yun dahil ayaw nito na masaktan pa ulit silang dalawa. Dagdag niya pa na ang ating bida ay masyadong malakas kaya kailangan nilang magpursigi na mag-cultivate para magawa na nila na tumayo sa tabi nito balang araw. Sinabi naman ni Xiongwu na naiintindihan na niya ngayon, dagdag niya pa na mukhang mas nakilala na ni Mumeng si Tan Yun kaysa sa kanya. Sinagot naman ito ni Mumeng habang namumula ang mga pisngi na maliit na bagay lang yon. Nakaisip naman ng ideya si Xiongwu at sinabi kay Mumeng na simula ngayon ay siya na ang small one at si Mumeng naman ang big one, at tinanong niya ito kung ano ang sa palagay nito sa kanyang naging suggestion. Hindi naman ito sinagot ni Mumeng dahil hindi niya alam kung ano ang mga pinagsasabi nito, kaya naman tinanong niya na si Xiongwu na kung ano ang ibig sabihin ng big one at small one na sinasabi nito. Bigla namang nag-astang bata si Xiongwu at sinabi niya sa kanyang sister Mumeng na gusto pa din ito makuha si Tan Yun, dagdag niya pa na masyado ito na nagiging greedy, na bahagya namang ikinagalit ni Mumeng at hindi ito sinasang-ayunan. Sa kabilang banda, ay naghahanda ng isang pag-atake ang mga disciple na ito sa junction of the inner, at maya-maya lang ay sabay-sabay ang mga ito na umatake dito, na matagumpay naman nilang nagawa dahil makikita na ang bahagyang pag-iba ng marka ng formation. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong na kung kailan ba na masisira ang formation na ito, dahil wala na siyang masyadong oras para hintayin ito. Sumagot naman ang kanyang alagad na ang seal na ito ay ginawa ng dati nilang patriarch, at 100 taon na din ang lumipas simula ng araw na yun kaya hindi na ito kasing tatag katulad noon. Dagdag niya pa na bigyan lang siya nito ng 1 oras at magagawa niyang masira ito para makapasok na agad ito. Pinayagan naman ito ni Ling Hu Changkong at sinabi magagawa niya naman kahit papano na maghintay. Bigla namang may mabilis na dumaan sa likod ni Ling Hu Changkong na naglalabas ng malakas na aura. At ito pala ay ang ating bida na mabilis na nakapunta sa likod ng mga hangal na walang kaalam-alam sa kanyang pagdating, at sinasabi niya na kung masisira niya ang seal barrier na ito ay makakapasok na siya sa inner part ng Meteor Gorge Valley. At habang tinatansya niya ito ay sinabi niya na isa lang itong simpleng seal na mabilis niya lang na masisira. Napansin naman ng isang alagad ni Ling Hu Changkong si Tan Yun dahil sa tumayo ito, at agad niyang sinabi sa hangal niyang senior brother na mayroong isang tao doon at mukhang binabalak nito na sirain ang seal at pumasok dito. Nalabis ikinagalit ng hangal na ito at sa isip-isip niya na kung mayroon bang mga tao ang nakakaalam sa kanyang mga pinaplano. Kaya naman agad-agad nito na inutusan ang kanyang mga alagad na sabay-sabay nang umatake ang mga ito gamit ang buo nilang lakas at wasakin ang seal ng mabilisan, dahil gusto nito na siya ang unang-unang makapasok sa loob ng inner circle. Nagsaad naman ang isa niyang alagad na huwag itong mag-alala dahil sobra nila itong pinaghandaan, at 1 oras lang ang kailangan nila para mawasak ang seal na ito. Dagdag niya pa na kahit gumamit pa ang ating bida ng 10,000 na spiritual stone ay nag-iisa lang ito at walang katulong, kaya walang paraan na masira nito ang seal ng mas mabilis pa sa kanila. Sinabi naman ni Ling Hu Changkong na kahit totoo ang sinasabi nito ay ayaw niya pa din na may mangyari na hindi inaasahan, kaya magsama ito ng mga malalakas na disciple para patayin ito. Naagad naman itong sinunod at nagmadali na ang mga ito patungo kay Tan Yun. Samantala, mabilis naman na nasira ng ating bida ang formation at naglalaglagan na ang mga parte nito. At sinabi niya na hindi niya inaasahan na maglalaan pa siya ng ilan pang minuto para lang masira ito. Dagdag niya pa na ang formation na ito ay isinasaalang-alang na top level ng lower realm. Labis naman itong ikinabigla ng mga gunggong na alagad ng hangal, at sinasabi nila na ang seal na ito ay ginawa ng dating patriarch at katulong pa nito ang mga dating elder. Kaya naman napapatanong na lang sila na kung paano nito nagawang wasakin ang formation ng ganito kabilis gamit lang ang kanyang mga kamay na parang isa lang itong salamin. Dagdag pa nila na kung sino ba talaga ang tao na ito at kung bakit parang kamukha ito ni Tan Yun,
Nasabi din naman ng isa na nakakapanghinayang dahil ang seal ay maya-maya lang ay mabubuo ulit kaya maaaring hindi sila makapasok dito. Labis naman na nagalit ang hangal na ito at pasigaw na pinatahimik ang kanyang mga alagad, at agad niya na inutusan ng mga ito na magmadali at wasakin na ng tuluyan ang seal. Matapos ay agad naman itong mga sumunod at naghahanda na sila ng kani-kanilang mga pag-atake dito, at sinasabi ng isa na bilisan nila ang pagpapataas ng kanilang aura transmission para wasakin ang seal sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay sabay-sabay nila ito na pinakawalan sa seal na matagumpay naman nilang nagawa, subalit bigla na lang ito na sumabog ng napakalakas na nagdulot ng pagtilapon ng mga ito sa kanilang kinatatayuan. At bumagsak ang mga ito habang sumusuka ng dugo sa mismong tapat ni Ling Hu Changkong na ngayon ay tulala at hindi makapaniwala sa biglang pagsabog nito. Kaya naman agad nito na nilapitan ang kanyang alagad na paulit-ulit na sinasabi sa kanya na makakaya nila ito na wasakin, at pagalit na tinanong dito kung ano ang nangyari at bakit sumabog ang formation. Sobra naman itong nakaramdam ng takot kay Ling Hu Changkong at sinabi na lang na mukhang dahil ito sa pumasok na tao dito, na dahilan ng pagka-trigger ng seal kaya nag-self-defense ito. Hindi naman ito tinanggap na kasagutan ng hangal kaya naghanda na ito para atakihin ang kanyang alagad, habang tinawag itong basura at sinabi na ano pa ang magiging silbi nito sa kanya. At pagkatapos ay inatake niya na nga ito na dahilan ng pagsigaw nito dahil sa matinding pinsala, at di kalaunan ay tuluyan na nga itong namatay. Bigla namang sumulpot ang hangal na si Wang Futong sa kanyang likuran at sinasabi nito na kung bakit ito nagagalit dahil lang sa isang hamak na seal, dagdag niya pa na meron naman siyang paraan para maresolba ito. Seryoso namang itong tinanong ni Ling Hu Changkong kung ano ang magagawa nito para mawasak ang seal, at inutusan ito na sabihin agad ito at kung magtangka ito na lokohin siya ay hindi niya ito mapapatawad. Agad naman itong sumagot habang may maitim na ekspresyon na makakaya niyang wasakin ang seal at sinisigurado niya ito. Pero ang paraan na ito ay kinakailangan ng maraming dugo ng mga disciple. At pinatingin ito ni Wang Futong sa mga alagad niya, na agad naman naintindihan ni Ling Hu Changkong ang pinaparating nito sa kanya. Kaya naman sinabi niya dito na napakadali lang ng isang bagay na gusto nito. At pagkatapos ay mabilis niyang sunod-sunod na inatake ang kanyang mga alagad kaya naman napapatanong na lang ang mga ito sa kanya kung bakit niya ito ginagawa sa kanila. Hindi naman ito sinagot ng hangal at sa halip ay iniisa-isa niya pa din ang mga ito, hanggang sa tuluyan na nga itong mga naubos na wala ng mga buhay. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong dito kung sapat na ba ang mga dugo na ito, na sinang-ayunan naman ni Wang Futong na may malademonyong ekspresyon. Samantala sa loob ng Heavenly God Palace ay nag-uusap pa din ang dalawa na ito, at nagsaad ang Lord of the Golden Dragon na may isang tao ang dumating, at tinanong niya ang Lord of the Magic Dragon na kung ito kaya ulit ang grupo ng mga disciple ng Huangfu Shenzong sect. Sinabihan niya naman ito na huwag itong mag-alala dahil kailangan lang nila na bantayan ang Thousand Eye Demon, at walang kahit sino ang makakapasok na maliliit na unggoy na nasa labas. Nagsaad din ang Golden Dragon Lord na ang taong dumating ay may nakuha din na bahagya nilang kapangyarihan, at nagtataka din ito nang may isang nakapasok dahil walang kahit sino ang may kakayahan na masira ang barrier na ginawa ng kanilang emperor sa lower realm na ito. Sa kabilang banda, sa loob ng Meteor George Valley ay naglalakad ang ating bida sa lugar na nagkalat ang mga sandata at mga kalansay ng tao, na parang nagkaroon dito ng isang malaking digmaan. At napapatanong siya sa kanyang isip na kung ito na ba ang inner circle ng Meteor George Valley, dahil mas mukha itong battlefield na naiwan matapos ang malaking digmaan. Napatigil naman si Tanyun sa kanyang paglalakad nang biglang nagsigalawan ang mga sandata at mga armor sa kanyang harapan. At pagkatapos ay unti-unti ang mga ito na nagsasama-sama habang naglalabas ng makapal na aura, at maya-maya lang ay tuluyan na nga itong nabuo sa imahe ng isang mandirigma na nanlilisik ang mga mata. At ilang sandali lang ay dumami na ang mga ito na tumindig sa harap mismo ng ating bida, at nang makita ito ni Tanyun ay napapatanong siya sa kanyang isip na kung ito ba ang Feist Hurdle. Sarkastiko namang tumawa ang ating bida habang naglalabas na ng aura sa kanyang isang kamay, at sinabi niya na ang lakas ng loob nito na gumawa ng pagkakamali na kumontrol ng hamak lamang na Peking Spirit sa kanyang harapan, na parang may kinakausap ito na isang nilalang. Hindi naman sumagot ang kinakausap niyang nilalang, bagkus ay pinasugod na nito ang mga warrior spirit na ito sa ating bida,
Pero makikita na naghanda na din si Tanyon ng pag-atake sa mga ito, at nang pinakawalan niya na nga ito ay nagsanhi ito ng biglaang paglalaho ng maraming bilang nito sa kanyang harapan. At pagkatapos ay sarkastikong sinabi ng ating bida dito na kung ano pa ang mga gusto nitong gawin, dahil maaari nitong gawin ang lahat ng mga gusto nito. Nagtagumpay naman si Tanyon sa pang-iinis dito dahil bigla itong naglabas ng napakalakas na buhawi. At ilang sandali lang ay lumabas dito ang iba't ibang klaseng Golden Beast, na kung saan tinignan ng masama ng mga ito ang ating bida. Bahagya namang namangha dito si Tanyon at sinabi niya na ilang taon na din siyang hindi nakakakita ng mga nagtitipon-tipon na spirit, dagdag niya pa na kahit kailan ay hindi sumagi sa kanyang isipan na may isang tao sa mundong ito ang makakapagpalabas ng mga ganito. Pero nakakapanghinayang dahil ang beast na ito na gawa sa isang buhawi ay mayroong katawan subalit walang spirit, habang naghahanda na siya ng isang gagamitin na teknik para sa mga ito. At pagkatapos ay may lumabas sa kanyang likuran na isa ding napakalakas na buhawi, habang sinasabi niya sa nagtatagong nilalang na ipapakita niya dito kung ano talaga ang totoong mist-gathering spirit. At lumabas sa kanyang kinatatayuan ang isang malaking pabilog na marka at sinigaw niya ang salitang gather spirit, kung saan lumabas sa kanyang likuran ang isang mandirigma na kagaya ng pinalabas ng nagtatagong nilalang, ngunit makikita ang malayong pagkakaiba ng dalawa dahil sobrang laki ng ginawa ni Tanyon. Pagkatapos nun ay umatake na ang ating bida sa mga Golden Beast habang nanlilisik ang mga mata, at sa sobrang lakas ng ginawang pag-atake ni Tanyon ay mabilis na naglaho ang mga ito dahil nawasak ito sa marami nitong piraso. Tinanong naman na ni Tanyon ang nagtatagong nilalang na kung tapos na ba ito sa kanyang paglalaro, at seryoso niyang sinabi na kung bakit hindi na lang ito na lumabas at harapin siya. Tinupad naman ito ang hiling ng ating bida at lumabas ang nilalang na ito sa makapal na alikabok, habang sinasabi sa ating bida na winasak nito ang kanyang palasyo ng 2 beses, dagdag niya pa na kahit papaano ay mayroon itong kakayahan pero ito na ang huli para dito. Humarap naman na ito kay Tanyon at kitang-kita na niya kung ano ang nilalang na kanina niya pa na kinakalaban, at ito pala ay ang Purple-Eyed Demon Ape, at naghahanda na ito ng isang pag-atake sa ating bida. Nakaramdam naman ng labis na pagkasabik dito ang ating bida nang makita niya ito, at sa isip-isip niya na ang 4th stage adult beast Purple-Eyed Demon Ape na ito, ay na-refine na ang mga buto at mukhang natuto na ito ng stick combat skills, at hindi niya inaasahan na mayroong isang tao sa mundong ito na may pamilyar sa kanyang method sa pagsasanay ng isang halimaw. Samantala, pag-alit naman na nagsaad ang Demon Ape kay Tanyon na hindi ba nito narinig ang kanyang sinabi, at hindi ito ang lugar para sa kanya na isang tao, kaya kung hindi pa ito aalis ay wawasakin niya ang utak nito gamit ang kanyang stick. Sarkastiko namang tinanong ito ng ating bida na kung wawasakin ba nito ang kanyang utak, dahil nag-aalala siya na hindi nito ito kayang gawin. Labis naman na nagalit ang Demon Ape sa kay-abangan ni Tanyon, kaya naman agad ito na umatake gamit ang kanyang stick at naglabas din ito ng isang malaking unggoy na gawa sa aura, habang sinasabi na kung ito talaga ang gusto ni Tanyon ay pagbibigyan niya ito. Hindi naman nagpatinag dito ang ating bida at nilabas niya na ang kanyang Supreme God Soul. Matagumpay naman na tumama sa ating bida ang ginawang pag-atake ng Demon Ape, subalit labis niyang ikinagulat nang makita niya na unti-unti nang nawawasak ang kanyang stick imbis na ang ulo nito. Pinagtawanan naman ito ni Tanyon at mayabang na sinabi na mukhang ang kanyang ulo ay mas matibay pa sa pinagmamalaki nitong sandata. At pagkatapos ay inatake niya ito gamit lang ang kanyang aura na nagdulot ng pagsuka nito ng dugo nang hindi niya namamalayan. Sinalo naman ni Tanyon ang sandata na nabitawan nito gamit ang kanyang isang paa na parang balak niya itong kuhanin. Nilapitan niya na din ito at tinanong kung sino ang nagturo dito ng great technique na ginamit nito, at sa isip-isip din ng ating bida na ang technique na ito ay binigay kay Xiao Hei na Lord of the Magic Dragon, kaya napapatanong na lang siya kung bakit nagpakita ang teknik na ito sa lower realm na ito. Samantala, tumayo naman na ang Demon Ape kahit nanghihina pa ito, at sinabi niya na sa araw na ito ay natalo siya dito dahil hindi siya kasing lakas nito, kaya maari niya na siya napatayin kung nanaisin ito, dahil hindi niya gagawin na ibunyag kung sino ang nagturo sa kanya. Bahagya naman na natuwa ang ating bida sa pagiging tapat ng Demon Ape, at kasabay nun ay kinuha niya na nga ang sandata na pagmamay-ari nito. Matapos ay inangat niya ito habang nagpapalabas na ng malakas na aura,
At sinabi niya sa Demon Ape na ipapakita niya dito kung gaano talaga kalakas ang great technique na ito. Nalabis ikinagulat ng Demon Ape kaya napapatanong na lang siya na kung paano ni Tanyon nagagawang gamitin ang kanyang teknik at ang kanyang sandata. Hindi naman ito sinagot ng ating bida bagkus ay inatake niya na nga ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Tumama na nga ito sa kalupaan na nagdulot ng napakalakas na pagsabog ng atake na ito. Lumabas naman na ang Demon Ape sa makapal na alikabok, dahil hindi naman talaga siya ang inatake ni Tanyon sapagkat gusto lang niya na ipakita kung ano talaga ang totoong lakas ng teknik na ito. Na mas lalong ikinagulat ng Demon Ape nang makita niya ang matinding pinsala ng atake ng ating bida sa kalupaan, na parang nahati sa dalawa ang isang lugar lang na kinatatayuan nila. Kaya naman napapatanong na lang siya sa kanyang sarili kung hindi ba siya nananaginip. Dagdag niya pa na ang taong ito ay ginamit ang Bangs Henshinhi, at bakit hindi ito kasing lakas ng level ng kanyang paggamit dito. Sinagot naman na ng ating bida ang malaking tanong ng Demon Ape sa kanyang isip, nang sabihin ni Tanyon na ang stick method of Bangs Henshinhi ay siya mismo ang gumawa, at hindi niya ito kailanman itinuro kahit kanino, bukod sa Lord of the Magic Dragon, kaya seryoso niya itong inutusan na sabihin na sa kanya kung kanino nito natutunan ang teknik na ito. Na hindi naman pinaniwalaan ng Demon Ape at sinabi niya na imposible na maging ito ang tao na yun, dahil ang sinabi sa kanya ng kanyang master na patuloy pa din ito na nasa reincarnation, kaya pasigaw niyang sinabi kay Tanyon na wag na siya nito na lokohin pa. Tinalikuran naman na ito ng ating bida dahil wala na siyang magagawa kung ayaw nito na paniwalaan siya, kaya binalak niya na lang na iwanan na ito habang sinabi dito na kung ayaw nito na sabihin sa kanya kung sino talaga ang master nito, ay papasok na lang siya sa loob ng God Heavenly Palace at siya na mismo ang aalam nito. Subalit mabilis na humarang ang Demon Ape sa kanya at pinipigilan siya nito sa pagpasok dito. Ngunit agad naman ito na ginamitan ni Tanyon ng isang seal technique, na dahilan ng paghinto nito sa kanyang kinatatayuan at hindi man lang may galaw kahit ang kanyang isang daliri, dahil sa makapal na enerhiya na bumalot sa kanyang buong katawan. Bukod pa doon ay gumawa ito ng isang bilog na formation na unti-unti siyang pinipipi, hanggang sa nagdulot ng pagliit nito na parang isang batang unggoy. Kaya naman galit na galit ito na minumura si Tanyon, at pasigaw na tinatanong kung ano ang ginawa nito sa kanya at bakit siya lumiit ng ganito. Binitbit naman ito ng ating bida na parang isang bata, at sinabi niya na binlock niya lang ang spiritual power nito kaya magpahinga muna ito ng pansamantala. At sa isip-isip din ni Tanyon na ang little monkey na ito ay nagagawang magamit ang Xingyi technique, kaya mukhang may kaugnayan ito kay Xiao Hei kaya kukunin niya na muna ito. Sa kabilang banda, sa intersection ng inner and outer perimeter ng Meteorite Gorge Valley, ay nakapasok na nga ang dalawang hangal na ito sa loob ng barrier. Nalabis na ikinagagalak ng hangal na si Ling Hu Changkong, at sinabi niya na sa wakas ay nagbukas na din ang seal na nakapaligid sa Meteor Gorge Valley. Kaya hindi na masama ang pagkamatay ng kanyang maraming tauhan para lang dito. Pagkatapos ay pinuri niya si Wang Futong na dahilan ng pagbukas ng seal, at sinabi niya dito na simula ngayon ay magiging alagad na niya ito. Nagbigay galang naman si Wang Futong kasabay ng pasasalamat dito, at sinabi niya na kapag nagtagumpay na ito ay huwag sana nito kalimutan na tulungan siya sa pagpatay kay Tanyon. Nagsaad naman si Ling Hu Changkong na wag na ito mag-alala dahil si Tanyon ay nang ahas din na patayin ang kanyang ibang mga tauhan, kaya sinisigurado niya na siya mismo ang kukuha ng buhay nito, pero ang pinaka-prioridad niya ngayon ay makuha muna ang pamana. Subalit sa isip-isip niya na ang Wang Futong na ito ay hindi niya talaga magiging alagad, bagkus ay magiging tagaturo niya lang ng daan para maiwasan ang mga kapahamakan sa loob ng inner circle. Sinabi naman ni Wang Futong na hinihiling niya na magtagumpay ito, pero sa isip-isip niya din na pag nahanap na ni Ling Hu Changkong ang pamana ay yun na din ang oras ng magiging pagkamatay nito. Matapos ay tuluyan na ngang pumasok ang dalawang hangal sa loob ng Meteor Gorge Valley, at kasabay nun ang pagdating ni Liang Qing na nakita ang pagpasok ng mga ito, at sinabi niya na hindi niya bibigyan ng awa si Wang Futong, kaya naman agad-agad na din ito na sumunod sa mga hangal. At pagkatapos nun ay ang unti-unti ng pagkakasara ng seal. Samantala, nakarating ang ating bida sa isang mataas na palasyo na may mahabang hagdanan, at sa bawat magkabilang gilid nito ay may mga kalansay na kulay ginto at itim. Labis naman itong ipinagtaka ni Tanyon at nakaramdam ng bahagyang pangamba nang makita niya ang mga ito,
At napapatanong siya kung bakit sobrang dami ng buto ng Golden Dragon at Magic Dragon sa lugar na ito. Kaya naman agad-agad siya na umakyat dito at bit-bit-bit-bit pa din ng Demon Ape habang napapamura ito, at sa isip-isip niya na sana ay wala sa kapahamakan si Xiao Jin at Xiao He. Sa kabilang banda, sa labas ng God's Heavenly Palace ay napapaligiran ito ng isang malakas na formation ng mga poste na may nakapalibot na mga gintong dragon. Mabilis naman na nakarating dito ang ating bida at nakikilala niya ang formation na ito bilang Thousand Dragon Forbidden Heavenly Formation, at sa isip-isip niya na ang big formation na ito ay siya mismo ang gumawa noon, kaya napapasabi na lang siya na mukhang totoo nga na si Xiao Jin at Xiao He ay nandito sa lugar na ito. Nagsaad naman ng Demon Ape na ang sinabi sa kanya ng kanyang master na wala kahit sino sa mababang mundo na ito ang may kakayahan na wasakin ang formation na ito. Kaya sinabi niya kay Tanyon na hinding-hindi nito magagawang makapasok dito. Hindi naman ito inintindi ng ating bida, bagkus ay inilapat niya ang kanyang dalawang daliri sa formation at inutusan ito na magbukas para sa kanya. Na matagumpay namang nagawa ni Tanyon dahil mabilis ito na naglaho sa kanilang harapan, at nang makita ito ng Demon Ape ay gulat na gulat ito at nakaramdam ng matinding pagkapahiya. Samantala, agad namang naramdaman ng dalawang Dragon Lord ang mabilis na paglaho ng kanilang formation, kaya naman napapaisip sila na mukhang ang gumawa nito ay ang mga tauhan ni Handon at si Yuan, pero wala silang kaalam-alam na ito ang kanilang emperor na matagal na panahon na nilang hinihintay. Kaya naman napapamura na lang ang Magic Dragon Lord, at sinasabi niya na ang mga bastard na ito ay nang ahas na pumasok sa lower realm, dagdag niya pa na kahit makipaglaban siya para sa annihilation of the soul, ay gagawin niya ang lahat para maglaho ang mga soul nito at para hindi na magawang makabalik pa. Pagalit naman na nagsaad ang Golden Dragon Lord, na ang God's Heavenly Palace na ito ay ginawa ng isang god kaya walang kahit sino ang maaring makadungis dito. Samantala, tuluyan nang nakapasok si Tanyon sa loob ng God Heavenly Palace, at nang makita niya ito ay nagagalak siya dahil kaparehas pa din ito ng dati. At nang marinig ito ng Demon Ape ay nagtataka siya sa mga sinabi nito. Kaya tinanong niya na ito kung nakapunta na ba siya sa lugar na ito noon, dagdag niya pa na imposible yun dahil walang kahit sino ang nakakapasok dito bukod sa mga master niya. Seryoso namang nagsaad ang ating bida na hindi naman siya isang tagalabas, at kasabay nun ay hinawakan niya ang isang parte ng formation, habang malumanay na sinasabi na ang buong God Heavenly Palace ay siya mismo ang gumawa. At nang marinig ito ng Demon Ape ay lubos niya itong hindi magawa na paniwalaan, kahit nagpahiwatig na ang ating bida kanina na siya ang dating Supreme God, at sinabi pa kay Tanyon habang may nakakalokong ekspresyon na anong klaseng biro ito. Alam naman ni Tanyon na hindi talaga ito paniniwalaan ng Demon Ape dahil simula pa lang ay wala ng tiwala ito sa kanya, kaya naman pinaliwanag na niya kung paano niya ginawa ang buong God Heavenly Palace, at sinabi niya na ang pangunahing katawan ng 12 Forbidden Pillars ay Falling Cold Iron Heart, na nahanap niya mula sa depths of the Sea of Stars. Dagdag niya pa na ang pangunahing Hall of the Tiang Palace naman ay ginawa niya mismo gamit ang buong Star Core bilang raw material, at gumugol siya ng 99 days para ma-refine itong Palace of Heaven. Sinabi niya din sa Demon Ape na ang Thousand Dragon Forbidden Heaven Formation na bumabalot sa buong Heavenly Palace ay may kabuuan ng halos 10 milyong pattern na nanggaling sa kanyang mga kamay. Subalit sa ginawang malinaw na paliwanag ng ating bida para mapaniwala lang ang Demon Ape ay wala pa ding naging silbi, bagkus ay sinabihan pa nito si Tanyon na may sakit na ng delusional disease at nasa huli na itong stage. Samantala, ay biglang dumilim ang kalangitan at naglabasan dito ang mga malalakas na kidlat sa mismong kinatatayuan nila Tanyon, at kasabay nun ay ang paglabas ng katawan ng Magic Dragon Lord at Golden Dragon Lord na nag-transform na sa totoo nilang anyo bilang isang dragon. At nang makita ito ng Demon Ape ay nagtatatalo nito sa tuwa habang nagmumungkahi na ang dalawa niyang master ay sa wakas lumabas na sa gate, kaya mayabang niyang sinabi kay Tanyon na ito na ang magiging katapusan ng buhay nito. Hindi naman ito pinansin ng ating bida, bagkus ay biglang naging seryoso ito, at sa isip-isip niya na kung ito na ba si Xiao He at Xiao Jin. Lumabas naman na ng buo ang dalawang Dragon Lord, at kasabay nun ay nagsaad ang Magic Dragon Lord at tinawag na humble human si Tanyon, pagkatapos ay pagalit niya itong tinanong kung pinadala ba siya ni si Yuan at Handon. Sinabi naman ng Golden Dragon Lord kay Magic Dragon Lord habang nakatitig sa ating bida, na nararamdaman niya na ang taong ito ay walang breath ng upper realm sa katawan nito,
At mukhang nanggaling lang ito dito sa lower realm kaya hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa lugar na ito. Narinig naman ng Demon Ape ang pagtataka ng Golden Dragon Lord, kaya agad niyang sinabi sa kanyang dalawang master na pumasok si Tanyun sa pamamagitan ng direktang pagbukas ng Great Formation. Nalabis ikinagulat ng dalawang Dragon Lord, at sinabi na imposible ito dahil ang may kakayahan lang na magbukas nito ay walang iba kundi ang kanilang master at silang dalawa lang. Kaya naman agad na nagpakawala ang Magic Dragon Lord sa ating bida ng isang malakas na sigaw na naglalabas ng matinding pressure, dahil sa pag-aakalang kaya nabuksan nito ang formation dahil sa tinulungan nito ni Handon at si Yuan, at sabay na inatake si Tanyun gamit ang kanyang malaking kamay, habang sinasabi na ipapadala niya na ito ngayon sa impyerno. Bago pa man makalapit ang atake ng Magic Dragon Lord, ay sinabi ni Tanyun dito na maraming taon na ang lumipas, pero ang Little Devil ay kapareho pa din ng dati na mabilis magalit kahit sa maliliit na bagay. Na dahilan ng paghinto ng ginawang atake ng Magic Dragon Lord nang marinig niya ito. At habang pinagpapawisan na sa mukha dahil sa pagtataka, ay nagmungkahi siya na walang kahit sino ang nakakaalam ng kanyang palayaw, bukod sa may-ari ng Heavenly Palace at ng kanyang eldest brother, kaya naman tinanong niya ang ating bida kung paano niya ito nalaman. Hindi naman ito sinagot ni Tanyun at sa halip ay sinabi niya kay Xiao Jin na sumasakit ang ngipin nito noong bata pa ito. Nagtataka naman na nagtanong ang Magic Dragon Lord kung bakit alam nito ang kanilang mga sikreto, kaya naman tinanong niya si Tanyun kung sino talaga ito at kung ano ang kaugnayan nito sa kanilang god. Hindi naman ulit sinagot ito ng ating bida sa pangalawang pagkakataon, bagkus ay kinuwento niya na 10,000 taon na ang lumipas ay malayo sa lugar ng Divine Realm of Hongmeng, ay may isang tao ang kumuha sa dalawang batang dragon. At ang isa sa mga ito ay kumikintab na ginto kaya tinawag niya ito sa pangalang Xiao Jin, at isa naman ay nababalutan ng magic energy at may itim na katawan at pinangalanan niya itong Xiao Hei. Dagdag niya pa na makalipas ang maraming taon ay si Xiao Jin ang naging ruler of the Golden Dragon Clan, at kinilala bilang Golden Dragon God, habang si Xiao Hei naman ay naging ruler of the Magic Dragon Clan, at kinilala bilang Magic Dragon God, at naging tapat sila sa tao na kumuha at nag-alaga sa kanilang dalawa mapa hanggang ngayon. At nang marinig ito ng dalawa ay nagsimula ng tumulo ang mga luha nito, dahil napagtanto na nila ngayon na si Tanyun ang matagal na nilang hinihintay na Supreme God, at nagagalak sila dahil sa wakas ay nakita na nila ulit ito. Masaya namang binanggit ng ating bida ang pangalan ng dalawang Dragon Lord, at sinabi niya na sobra niya itong mga na-miss, habang inangat niya ang kanyang dalawang kamay pahiwatig na pinapalapit niya ang mga ito. Kaya naman agad-agad bumaba si Xiao Jin at Xiao Hei habang bumalik na ang mga ito sa pangalawa nilang anyo bilang isang tao, at kasabay nun ay ang pagluhod nila sa harap ni Tanyun, at pagkatapos ay nagbigay-pugay ang mga ito, at sabay na sinabi na ang God of the Golden Dragon at God of the Magic Dragon ay binabati ang kanilang Supreme God. Napaluha naman ang ating bida sa sobrang pagkagalak dahil sa wakas ay nakita niya na ang mga ito, kaya naman agad niya na pinapatayo ang dalawa, habang sinasabi niya na masaya siya dahil nasa maayos lang ang mga ito. Hindi naman agad tumayo si Xiao Jin at Xiao Hei, bagkus ay agad na yumakap ang dalawang ito kay Tanyun habang humahagulgol sa pag-iyak dahil sa pag-aakala nila ay hindi na nila ito muling makikita pa. At nang makita ng Demon Ape ang inaasta ng kanyang dalawang master at ang pagtawag ng mga ito sa ating bida bilang kanilang master, ay gulat na gulat ito at unti-unti niya nang napagtatanto kung sino talaga ang taong ito. Maya-maya pa ay tuluyan niya nang ang napagtanto na si Tanyun talaga ang Hongmeng Supreme, kaya naman napabagsak na lang ito habang bumubula ang bibig, dahil naalala niya ang mga ginawa niyang kabalastugan dito at hindi paniniwala sa mga sinasabi nito. Pinupunasan naman na ng ating bida ang kanyang mga luha habang pinapatigil niya na din sa pag-iyak si Xiao Jin at Xiao Hei, at kinakamusta niya ang mga ito sa nagdaang mga taon, dagdag niya pa na kung bakit umalis ang mga ito sa Divine Realm at pumunta dito sa Heavenly Punishment Land. Pasigaw naman itong sinagot ng Magic Dragon Lord, at sinabi niya na ang lahat ng ito ay kagagawa ng pagsasabwata ni Handon at si Yuan. Dagdag niya pa habang umiiyak dahil sa labis na lungkot, na ang 10 milyon na miyembro ng Golden Dragon at Magic Dragon ay naakit sa isang patibong na ginawa ng mga ito, at ngayon ay malapit na silang tuluyang maubos. Nasabi din niya na ang mga tauhan din ni Tanyun ay halos naubos din at 10 na lang ngayon ang natitira.
Labis naman itong ikinagulat ng ating bida at pasigaw na tinanong kung ano ang nangyari. Nagmungkahi naman ang Golden Dragon sa kanyang master na siya na ang magpapaliwanag ng lahat ng nangyari. At pinaliwanag niya na simula nang nawala si Tanyon ay nagtago sila sa God Realm, habang naghihintay ng pagkakataon na makapaghiganti, subalit 1,000 taon ang lumipas ay sinadyang inihayag ni Handon at si Yuan na muli siyang ma-reincarnate, at yun na ang huling niyang buhay. Kaya agad na nagpadala ang mga ito ng mga god sa Heavenly Punishment Land para patayin siya at wasakin ang buong Lower Realm. Kaya naman nang makarating sa kanya at kay Xiao Hei ang balita, ay pinadala nila ang lahat ng Magic Dragon at Golden Dragon para bumaba sa Heavenly Punishment Land, at pagkatapos ay nakipaglaban silang lahat sa mga god. Pero wala silang kaalam-alam na pinaplano lang pala ni Handon at si Yuan na magtipon-tipon silang lahat para sabay-sabay sila napatayin, at sa nangyaring malaking digmaan ay halos maubos ang buong Magic Dragon Clan at Golden Dragon Clan, kaya ginawa nila itong Meteor Gorge Valley para makapagtago at hindi sila tuluyan maubos ng mga ito. At nang marinig ng ating bida ang lahat ng delubyong nangyari sa kanyang buong alagad, ay seryoso niya na binanggit ang pangalan ni Handon at si Yuan, at sinabi niya na paghihigantihan niya ang mga ito. At pagalit niya pang dagdag na sa oras ng pagbabalik niya sa Divine Realm ay pagbabayarin niya ito ng kani-kanilang sariling dugo. Sinabi din sa kanya ng Magic Dragon Lord, na pagkatapos ng delubyong nangyari sa kanila ay 2 beses pang inulit ni Handon at si Yuan ang patibong na iyon. At kahit alam na ng mga dating sariling tauhan ng ating bida na isa yung patibong ay tumuloy pa din sila dito, kaya kalaunan ay naubos ang mga ito sa bandang huli. Tinuro ni Xiao Hei ang isang bundok, at sinabi sa ating bida na doon nahulog ang kanyang mga tauhan sa malalim na mountain range ng Heavenly Punishment Land, at kinilala ito ng mga tao sa lugar na ito bilang Battlefield of the Gods, and the Place of Eternity. Nagngit-ngit na lang sa galit si Tanyon, at seryoso niyang sinabi na kahit ano ang mangyari ay pupuntahan niya ang lugar na ito. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell para updated ka sa pag-upload natin everyday. Maraming salamat mga Emperor!